nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong. Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers, gagawin yon. Sabi, hindi lahat entitled sa confidential funds, di ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang sekretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney Bondoc, hindi po ito issue ng type of funds. May kinalaman sa presyo ng mga bilihin at yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Balit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Attorney Jimmy Bondoc ng PDP Laban. Attorney Bondoc, isa kang composer, singer at naging miyembro rin ng Board of Directors ng PAGCOR. Parang ang layo po ng nilaktaw nyo dahil gusto nyo ngayong maging senador. Bakit po? Ako po ay naniniwala sa tunay na pagbabago ng isip at ng puso. At katulad po ng pagbabago na ginawa ko sa aking buhay, gusto ko rin pong baguhin ang Senado bilang isip at puso ng bayan. Gusto ko magkaroon ng diplomasya at disiplina sa Senado. Lalo na ang diplomasya na ang pagiging magalang sa pagtalakay ng mga problema ng bayan natin. Attorney Vic Rodriguez, Independent. Attorney Rodriguez, nung nagbitiw ho kayo bilang Executive Secretary, sinabi nyo na gusto nyo nang mag-focus sa inyong pamilya. Ano po ang nagtulak sa inyo ngayon na tumakbo bilang senador? Hindi ko masikmura ang korupsyon, kaya ako'y kumakandidato upang labanan ang korupsyon sa Senado, bantayan ang budget, at maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Ronald Bato de la Rosa ng PDP Laban. Senator De La Rosa, naging PNP chief po kayo at nanalong senador noong 2019. At ngayon, gusto nyo po uling ma-re-elect. Gusto kong ma-re-elect dahil mahal ko ang Pilipinas. Gusto kong ipagpatuloy yung aking serbisyo bilang isang senador na gumagawa ng mga batas na makakontribute towards nation building. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas na sagot. Okay. Sorry po. Isang ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. Diyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas
Dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba'y may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba'y may kinalaman sa kahirapan? Yan ba'y may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. Ano I agree, tugon niyo Ma'am doon? Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's what they say. Public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Please, there's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza at kontra naman si Attorney Jimmy Bondoc. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat nasa eskwela. Bakit natin bibigyan ng CONFI funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security? Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito.
At ang COA po ay naglabas ng magandang circular 2015-01 na meron namang guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza, may circular daw ho. Salamat, Atty. Bondok, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapan gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds. Ito ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang secretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondok, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney or Bondok, dahil hindi po inaabuso? ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi ay, palagay ko oras ko pa po yun at naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ako na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Public funds is about transparency and accountability. Subalit hindi ako nag-agree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng National Defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled sa Confidential Intelligence Fund. Sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa, Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso.
Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayaw ko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y Executive Secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na 100 bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Bilang kayo na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng giyera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na naipile ang DOJ laban sa amin. So,
halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon. Kung magiging pabor o kontra whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang at one point the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang No. may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator. Magandang gabi po, Attorney Bondoc. Dati po kayong opisyal ng PAGCOR under the Duterte administration. Ito rin po yung panahon na naging maigting po ang operasyon ng POGO sa ating bansa. At natatandaan ko po, dinipensahan niyo po yung operation ng POGO kasi sabi niyo po, malaki naman ang contribution ng POGO sa social funds ng PAGCOR. Pero ngayon po nakikita natin na nasasangkot po yung POGO sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Dedepensahan niyo pa rin po ba yung POGO? Kailangan po nating linawing maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensahan ng POGO. Ang sinabi ko, dahil ang POGO ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakukuha dito. At po doon, nung panahon namin, hindi po talamak ang gambling. Ang POGO po, ibang bansa ang nagagamble, tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera. No? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila, hindi makokontrol ng maigi ang operation ng POGO at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng POGO. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama. At sa akin pong tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Appointee po kayo ni dating Pangulong Duterte. Ano ho ang stand nyo ngayon dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya? Lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi na lang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensahan ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people. Ayon po sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, may kaugnayan ang kahirapan at katiwalian sa mga lugar na kontrolado ng political dynasties. At para mas ipaliwanag ang isyong ito, makakasama natin mismo ang Dean ng Ateneo School of Government na si Dean Philip Arnold Tuanyo. Magandang gabi, Jessica. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayon nga sa aming pag-aaral, ang
ang mga political dynasties no sa ating bansa, mas hawak nilang control ng politika sa kanilang probinsya o kaya munisipyo, mas hindi na papaghatian no ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito, at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya ang gustong kong tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law na matagal nang sinusulong ng ating saligang batas? Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasa because it is a matter of national survival. Ang ating mga governor, 70 out of 80 governors are already part of the political clans, not to mention yung mga congressman natin at pati yung mga party list natin ay hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, patayan doon sa mga local areas. We must pass an anti-dynasty law, and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader, in order to mobilize the masses to also support that legislation. Maraming salamat at good evening also to Dean Tuanyo. Kinakailangan tayo magkaroon ng basic agreement. What constitutes political dynasty? Kinakailangan muna natin ma-define kung ano ang political dynasty because there are good and bad political dynasty. But I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Ano po naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue po ng political dynasties? You have 30 seconds now. Sangayon ako doon na isabatas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold nito from 50 to 1 million at pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking ipapanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino madi-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman na may 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Po bang ayuda na ngayon ay laganap sa iba't ibang panig ng bansa, ito ba ay sustainable or hindi sustainable na solusyon sa inflation? Una pong sasagot si Senator De La Rosa. Meron po kayong 30 seconds. Ang aking nakikitang solusyon dyan sa inflation ay palakasin natin ang ating production sa sektor ng agrikultura para makamit natin ang food security kung saan bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Higpitan rin natin yung ating palakasin natin ang crackdown against sa mga smugglers at hoarders na sila nagmamanipula sa presyo sa merkado. At yung pagbibigay po ng AKAP ay nakakatulong yan sa... Ang ibig sabihin ko pong AKAP ay nakakatulong in the sense that money will flow inside the economy. Kaya kung may pera, may yung purchasing power ng isang Pilipino ay tataas po yung kanyang purchasing power. So, hindi po siya mahirapan. Kaya, yun po. Pero kung sabihin natin na pang matagalang solusyon, hindi po yan ang solusyon. Kaya, immediate solution lang po. Ito lang, nag-agree ako sa mga pinagsasabi niya. Nag-agree ako. Hindi ako laban sa sinasabi niya. Actually, kaming tatlo, halos pare-pareho ang gustong ipaparating. Ang Pilipinas po ay number 1 sa World Risk Index. Ang Japan naman ay number 24 kahit na ang kanilang mga hazards, mga bagyo, mga lindol, pagputok ng bulkan ay pareho lang ng Pilipinas. Hindi naman po tayo nagkulang sa pag-budget sa ating mga gawaing disaster risk reduction. Ang ginagastos natin ay bilyon-bilyon. Ano po ang gagawin natin para maitama yung paggamit ng mga budget na ito para hindi nahihirapan ang mga Pilipino? I'm very proud na ako po yung naging Vice President ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR at ang flagship project namin noon ay magpatayo ng mga multipurpose evacuation centers. At hanggang ngayon po, alam ko na marami pong natutulungan yan. Infrastruktura, bukod sa marami pa, tulad ng pagsupil ng korupsyon. Pero infrastruktura talaga ang kailangan, no? For long term, na para maibsan po ang pagdurusa ng ating kababayan. Pero paano po natin mararating ang mahusay na infrastruktura kung may korupsyon? Kailangan solusyonan ang korupsyon.
Ako po ay naniniwala sa sinabi ni Congressman na kailangan talagang i-desaturate ang Manila. Ngunit kailangan po bigyan natin to ng isang balangkas kung paano talaga natin gagawin to. At kung dapat po bilang isang bayan, mag-agree tayo kung kailangan talaga natin magbago ng system of governance sa konstitusyon.